Pwede po move forward na lang po yung iba, nasa likod. Maluwag pa po sa harapan. Amen. Impromptu presider po ako ngayon dahil hindi naging mabuting feeling ni Sister Lina kanina lang. Nahihilo po siya. So ako na lang muna. Amen. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Makipagbuklat po kayo sa akin sa Psalms verse 40, chapter 5. Chapter 40, verse 5. Amen. Many, O Lord my God, are the wonders you have done. The things you planned for us, no one can account to you. Were I to speak and tell of them, they would be too many to declare. Amen. Napakabuti nga po ng Panginoon, napakarami niyang wonders na ginawa. Isipin na lang po natin na tayo ay galing po sa dust. Galing tayo sa dust, hiningan niya, naging tao tayo. And from there, nagmultiply po ang lahi ng tao. Isipin po natin, sa womb ng isang babae, nagkaroon ng baby, from fetus, naging baby. Napakalaking wonder, di po ba? Kung isipin natin, paano nabubuhay yung baby sa loob, na walang hangin. Isipin natin, walang napaka-imposible. Pero isa po yan sa God wonders sa buhay natin. Amen? Amen po. And hindi po ako prepared ngayon. So, tumayo po tayo para sa ating Shema Israel. Sabay-sabay po, mga kapatid. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your and on your gates. Amen. Okay, manatili po tayong nakatayo para sa ating praise and worship, to be led by Brother Jorens po. Amen. Good morning, brothers and sisters. Isang mapalad na araw ngayon at binigyan tayo ng pagkakataon muli ng Panginoon na mabuhay at gisingin tayo sa linggo na ito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang sign na lagi tayo pinapatawad ng Panginoon at pinaparamdam niya sa atin yung pagmamahal niya at yung habag niya at yung mga turo niya sa salita niya ay yung ginigising niya tayo tuwing umaga. Amen. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para araw-araw natin malaman yung mga salita niya, yung mga pagkakataon na magliwanag yung mga salita niya sa ating puso't isipan araw-araw. Amen? Dati tayo mga naligaw, yung iba isang beses, yung iba dalawa, pero yung pagmamahal ng Panginoon sa atin ay higit pa sa nasa isip natin dahil ang pagmamahal at habag ng Panginoon natin ay hindi matutumbasan ng kung ano man yung mga maipagmamalaki natin na meron dito sa mundo. Sapagkat ang Panginoon natin nasa Kanya lahat, ang mga pangangailangan natin nasa Kanya lahat, ang mga nakakain natin, yung pamilya natin, yung mga relationship natin sa mga kaibigan, sa estudyante, at saan mang larangan dito sa mundo, lahat yun galing sa Panginoon. Amen? Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin at ganun yung habag niya sa atin. Na dati tayo bulag tayo sa katotohanan, pero dahil sa Panginoon natin na bumaba dito at niligtas tayo mula sa kasalanan at ngayon namulatan na tayo sa katotohanan na tayo ay lahat ay makasalanan tao at wala tayo maipagmamalaki at ang maipagmamalaki lang natin ay ating Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi dito sa awit 111, sabi dito, purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay napakadakila, mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, katuwiran niya hindi magwawakas, hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabuti, mahabang lubha,
Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay di nasisira. Mga kapatid, inaanyayahan ko po lahat na tayo po ay papurihan at sambahin natin ang ating Panginoon. Amen? Amen! Hallelujah! Taas kita, taas kita, Sa buhay ko, sa puso ko, taas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo, Sa'yo ay sasamba. habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Lord God, hindi ang mga nandito sa mundo, Panginoon, ang itataas namin pagkat ang iyong pangalan lang, Panginoon. Kayo po ang itataas namin sa buong buhay namin magmula nang kami po ay niligtas ninyo, Panginoon. Nararapat nga talaga, Lord God, na kayo po ay papurihan at sambahin, Panginoon, at kayo lamang po ang itataas ng aming puso't isipan, Panginoon, at ang aming lakas ay sa iyo lamang itataas, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah! Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ito lamang
sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba. Pupuri ka namin, Panginoon. Tataas ka namin, Ama. Maraming salamat po. Hallelujah. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahangkin. Ang alam ko'y iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba. Maraming salamat, Panginoon. Marapat na papurihan ka, Panginoon. Isang tinataas ka namin, Lord God. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Hallelujah. Sabi sa awit 92, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi. Purihin ang ngalang kataas-taasan, pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat, tugtugin, salteryo sa magandang himig. Ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga sa lahat ng ito. Ako'y umaawit dahilan sa tawa. Hallelujah. We praise you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas niyo po sa amin. Kayo pong dahilan at wala po kaming may pagmamepang sa inyo. Dahil lamang po sa habag ninyo, kaya po kami nandito, Panginoon. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi.
wakas nitong buhay. We praise you, Lord God. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunang maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, tatapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tinghatid, tagumpay man ay naroon. Tulad ng pag-asa, kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Father God, we worship you, Panginoon. We praise you. Hallelujah. Panginoon, panalangin namin, Panginoon, na nawa patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. Andito po kami, Panginoon, hindi po dahil sa kung ano man ang meron sa amin, pero dahil po sa inyo, Ama. Habag lamang po ninyo, Panginoon, kung bakit po kami nandito, Lord God. At nararapat lang po na papurihan ka namin, Panginoon, at pasalamatan. Panginoon, sa puso't isipan namin, kulang pa po itong mga pasasalamat, Panginoon, sa ginawa po ninyo sa amin. Sapagkat, Lord God, dati po kaming nabulag sa katotohanan, pero dahil po sa habag ninyo at sa pagmamahal at salita, binuksan po ninyo ang aming mga mata, Panginoon. Naway tanggapin niyo po ang aming pagsamba, pagpuri, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At naway, kayo po ang magliwanag sa aming puso't isipan, Panginoon. Nawa magsilbing turo sa aming nakaraan ang inyong salita na magliliwanag sa amin at nawa magsilbi itong baon sa amin sa mga susunod na araw, Panginoon. Maraming salamat sa kapahingaan, Panginoon. Nawa kayo po ang makita ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, na bigyan niyo po, Lord God, ng pagkakataon, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magliwanag ang mga salita ninyo sa amin, Lord God. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Ito po ang pasasalamat namin, papuri at pagsamba at panalangin namin sa iyong pangalan na anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, handa na po ba tayo sa pakikinig sa ating Word of God na di-deliver ni Pastor Jess? Amen. Ganun po atin pong tawagin si Sister Princess Apricio for the scripture reading. At susundan po ito ng ating butihing pastor para sa kanyang Word of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibuksan po ang ating Bible sa Romans chapter 3 po. Romans chapter 3. What an advantage then is there of being a Jew, or what value is there in a circumcision? Much in every way. First of all, they have been entrusted with the very words of God. What if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every man a liar, as it is written.
so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Verse 5, But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing His wrath on us. I am using a human argument. Certainly not. If that were so, how could God judge the world? Someone might argue, if may falsehood enhances God's truthfulness and so increase His glory, why am still condemned as a sinner? Why not say, as we are being slanderously reported, saying, and as some claim that we say, let us do evil that good may result. Their condemnation is deserved. Verse 9, What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways. And the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. Verse 19, Now we know that whatever the law it says to those who are understand the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountability to God. Therefore, no one will be declared righteousness in His sight by observing the law. Rather, through the law we become conscious of sin. Verse 21, But now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that comes by Christ Jesus. God presented Him as the sacrifice of atonement through faith in His blood. He did this to demonstrate His justice, because His forbearance He had left the sin committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Verse 27, Where then is boasting? It is the excluded on what principle? On that is observing the law? No, but on that of faith. For we maintain that man is justified by faith apart from observing the law. Is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too, since there is only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. Do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. This is the word of God. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung mga nagdaang mga buwan, pinag-aralan natin yung mga tinatawag na sacrificial laws. Yung sacrificial laws po ay bahagi po siya ng kabuuan, yung tinatawag na in a single word, the law of God. Ang law of God ay napakalawak niya. At maraming nag-attempt na i-divide o i-subdivide o i-classify yung mga utos ng Panginoon. At ito po yung common na makikita natin na subdivision or classification nila. Yung iba, tinatawag nila itong ceremonial, moral, and judicial. Yan po yung kadalasang makikita ninyo sa mga writings, even sa ibang mga
mga reformist, iyan yung ginagamit nilang classifications o subdivision ng kabuuan ng law of God. Kaya nga lang, ang problema lang po sa ganitong subdivision ay, for example, sa issue ng moral at saka sa judicial, for example, yung command na thou shall not kill. Parehas po siyang moral, parehas din po siyang judicial kasi batas po yan ng civil court. At batas din siya sa individual na tao. So, at maraming pang iba, kung titignan ninyo, i-go over ninyo ang Ten Commandments, ay lahat ng categorize sa civil law ay categorized din as moral law. So, ibig sabihin, iisa lang po yan. Pagdating naman po doon sa sa issue ng ceremonial law, ang problema po sa terminology na ceremonial, parang na-trivialize yung mga sacrifices na ginawa ng Panginoon. So para bang naging ceremony lang, ceremony. Yung mga lahat ng sacrifices, yung atonement na siyang pinaka-basis ng ginawa ng Panginoon sa atin. So sa atin, we prepare na instead na ceremonial law, tawagin natin siyang sacrificial law. Sa halip na tawagin natin siyang moral and judicial, mas maganda moral law na lang. Kasi sakop niya na yung judicial. So, sa kategory kasi na ginawa nila, may mga ibang mga batas na hindi nag-fit. Kasi ang pag-classify nila, anything na hindi nag-fall sa moral at sa judicial, ipinasok nila sa ceremonial. Ito pong mga verses na to ay hindi po to saklaw ng lahat sa kategory na ginawa nila. So kunyari yung paglalagay ng tassels, hindi naman po yan ceremonial, hindi po yan judicial, hindi po yan moral. So may mga ganun pong mga batas. Okay, so, papaano yung military law? Di ba? May Bible. So, yung law kasi ng Panginoon napakalawak niya. Mahirap mo siyang isubdivide. O lagyan ng, kasi once na sinubdivide mo yung law ng Panginoon, nagkakaroon ng limitation sa kanyang meaning. Okay? So, sa atin, for now, ang ating pag-aaralan ay yung kahalagahan ng moral law at yung kahalagahan ng tinatawag na sacrificial law. So sa atin, we prefer na i-categorize natin sa dalawang ito yung kabuuan, major classification ng law ng Panginoon, moral and sacrificial. Okay, so nung nagdaang mga buwan, tinalakay natin kung ano yung mga sacrificial law. Okay? Iniisa-isa po natin ito, yung burnt offering, yung grain offering, peace offering, sin offering, at saka guilt offering. Nakita natin to from Leviticus chapter 1 up to Leviticus chapter 7. Nakita natin na ang mga batas nito, it deals with various sacrifices. Na si God ang nag-ordain kung anong animal sacrifices ang ihahandog ng mga tao. Si God ang nag-decide kung ano ang partition nito, papaano i-offer yung blood. Si God ang nag-define ng lahat ng iyon. Na ito yung pinaka-highlight. Kaya nga mas maganda siyang tawaging sacrificial law kasi nabibigyan ng justice yung sacrifices o yung atonement instead of ceremonial. Kasi ang ibang mga religion may mga ceremonial rin sila. So pero ang focus is not the atonement. So mas magandang tawagin natin siyang sacrificial system. Kasi nabibigyan ng emphasis yung ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Okay? So, makikita niyo yan sa lahat ng mga Jewish festivals. Sa lahat ng festivals nila, ang pinaka-highlight ay yung sacrifices. Kasi nga binibigyan ng diin yung tinatawag na atonement. At napakahalaga yon sa atin na mga believers, yung maintindihan mo yung kahalagahan ng atonement na ginawa ng Diyos sa katubusan nating lahat. Kaya makikita niyo yung mga sacrifices even sa mga sabbats nila. Marami po klaseng sabat, di ba? Merong weekly sabat, meron yung mga sa mga festivals nila, ang dami pong klase ng sabbats.
Okay, so ngayon, yan po ay binigay ng Panginoon, kalakip ng moral law, at ang ito pong mga sacrificial law ay na-fulfill lahat ito kay Christ. Kasi po, ang error po ngayon sa interpretation, kasi nga na-categorize nila ceremonial, judicial, at saka moral. So ang sabi nila, nag-expire na raw yung ceremonial at nag-expire na rin yung judicial. So ang natira na lang sa kailang thinking ay yung moral law. Yun na lang yung umiiral ngayon. Nainiwala sila na yung commandments ng Panginoon nag-exist pa rin, kaya lang moral law na lang. Pero hindi po ganoon ang pagkakaunawa natin. Ang law ng Panginoon, hindi po siya nag-expire. So, yan po ay perpetual sa lahat ng panahon. At yun nga po yung pag-uusapan natin. Kasi maraming nalito sa salitang fulfilled. Akala nila, porque pinulfill na ni Christ yung mga sacrifices. For example, noon merong literal na temple. Kung talagang fulfilled na yan, ibig sabihin kasi ang pagkakaintindi nila sa salitang fulfilled, terminated na. Ibig sabihin, hindi na siya nag-exist. So, yun ang kailang pagkakaintindi sa salitang fulfilled. Pero, hindi po ganun yun. For example, ngayon, tanungin ko po kayo, wala na bang temple ngayon? Yes, yung physical temple na ginagamit nila, wala na yon. Pero ang tanong ba, wala na bang temple ngayon? Meron. Hanggang ngayon, actually tayo na ngayon temple ng Panginoon eh. Di ba? Yung sacrifice ba ng Panginoon na-terminate ba yan? Hindi. Ongoing yan sa langit. Ina-avail natin yan araw-araw hanggang sa mga darating pang mga panahon. Okay? So, yun yung mga pag-uusapan natin. So, ibig sabihin, ito pong mga sacrifices na pinag-aralan natin, yung burnt offering, peace offering, lahat po na yan, intact po yan. Magpahanggang ngayon. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang relevance niya po at saka yung kanyang validity ay permanent or perpetual. Ibig sabihin, nagpapatuloy po yan. Okay. So, paglilinaw lang po yon. So, si Jesus Christ ay dumating siya, pinulfill niya po. Yung kaya nga po pag narinig niyo yung salitang the finished work of Jesus Christ, ano yung inaccomplish niya? Ano yung tinapos niya nung sinabi niya doon sa may cross na it is finished? So ibig sabihin, he is referring doon sa may Old Testament na merong mga binigay si God na requirements sa kanyang law na pinulfill ni Christ. Ano yun? Yung tinatawag nating sacrificial laws. Pinulfill lahat yun ni Christ. Para lang sa ganon, magpahanggang ngayon, mapakinabangan natin yon. Okay, so si Christ, yung pinaka-shadow o yung picture, si Christ yung pinaka-substance pala, hindi shadow. Yung Old Testament ang shadow. Si Jesus Christ yung the very substance, yung pinakakaganapan ng lahat ng mga animal sacrifices doon. Okay? So, si Jesus Christ na perfect, unblemished sacrifice, siya yung namatay para sa atin, siya yung naging sin bearer, siya yung naging substitute para sa ating mga kasalanan. Okay, upang nang sa ganon, tayo ay ma-reconcile at maibalik uli sa ating Diyos. Without that sacrifice, we are nothing. Amen. So, namatay si Jesus, tatandaan po natin, as atonement for our sin. Siya yung naging covering, the sin bearer, na sana tayo yun eh. Kaya nga, grabe yung yung punishment ni kay Christ. Lahat ng puot ng Diyos sa atin sana, sa Kanya ibinuhos. Yun po ang ibig sabihin ng ginawa ni Christ sa cross. Siya yung namatay para sa atin. Parang nung Old Testament, kapag ikaw ay mag-o-offer ka ng hayop, ikaw mismo, naiintindihan mo yung significance doon, ikaw na nag-o-offer. Alam mo itong hayop na to, isa-sacrifice ito para sa'yo, sa iyong kasalanan. Naiintindihan nyo na nag-o-offer. So ngayon, ipapatong mo yung kamay mo doon at i-confess mo yung kasalanan mo. Pag confess mo ng kasalanan mo, iyon yung way na i-provide ni God
para tayo ay mapalaya sa ating kasalanan. So pag kinonfess mo yung kasalanan mo sa Kanya, yung kasalanan mo papunta sa Kanya yon, sa hayop. And then ikaw na nag-offer, ikaw ang magigilit, papatayin mo yon. Kitang-kita mo doon yung pagdanak ng dugo. Ipapakita sa talaga sa'yo ng Diyos yun, na yung kasalanan natin is a serious matter before God. Na ang requirement ng ating kasalanan, ng ating rebellion against Him is death. So papatayin yun, sa harapan mo makita mo yung pagbulwak ng dugo. At sasahurin yung dugo na yun at i-apply yun ayon sa prescription ng Panginoon. So nakita natin, kahit nga sa may sin offering, di ba? Na ang effect pala ng kasalanan natin, hindi lang pala simpleng bagyan, mga kapatid. Ang kasalanan natin, even the temple of God, na-defile niya. Ganon kabagsik yung ating mga kasalanan. Kaya si God nag-offer siya ng mga sacrifices na to. Lalo na po yung guilt offering, nakita natin, no? Yung effect ng sin, hindi lang pala siya basta yung nakapag-commit ka ng sin. Meron siyang guilt. At alam ng Diyos, yung guilt na yon ang nagpapahirap sa mga tao. Kaya nga nung in-offer ni God yung freedom, if the Son set you free, you are free indeed. Yun yung pinaka-program ng Panginoong Yesus, yung freedom ng lahat ng kanyang mga anak. Maging malaya tayo, pati isip natin, yung maging ma-set free tayo from the power of guilt. Ipinakita doon sa mga sacrifices na hindi mo kinakailangang itago ang kasalanan mo. Nag-provide si God ng way out. Amen? Hindi mo kinakailangang itago, hindi mo kinakailangang i-cover up, katulad nila Eva at Adan. Hindi mo kinakailangang ibato sa iba yung kasalanan mo. Aminin mo sa harapan niya. At ang forgiveness niya is available para sa iyo. Pag hindi mo ginawa yon, ikaw ang magbe-bear ng kasalanan mo. At ito-torment ka ng kasalanan mo. At nakita natin yun, pinag-aralan natin yung guilt offering, yung iba't ibang uri ng manifestation ng kasalanan. Iyan yung nagpapatigas sa puso ng tao. Okay? Yung guilt. So ngayon, pag naalala natin yung atonement, yung salitang atonement, yun yung ginawa ni Christ para sa atin. Nag-provide ang Diyos ng sacrifice for our sins. Ang purpose nun, mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin yung purpose ni God. Bakit namatay si Christ as atonement for our sins? To restore us. Para tayo ay makabalik tayo. Alam ng Diyos yung kahinaan natin. Kaya nga, hindi na natin kailangan mag-cover up. Sa mundo, magaling silang mag-cover up ng kasalanan nila. Kasi they don't know the atonement na i-provide ng Panginoon. Or, ipasa sa iba yung kasalanan nila. So sa atin, hindi natin kinakailangan gawin yon. You just confess your sin. Okay? And the Lord is faithful enough to forgive. Kasi sinabi niya yun mismo from His very words. So, ang pinaka-heart kasi ni God sa atin, kaya siya nag-provide ng atonement, is for our restoration. Para tayo maging intact tayo sa harapan niya. Ayaw ng Diyos na tayo ay madidisturb yung ating kaugnayan sa Kanya. Kaya nga, kitang-kita mo sa mga atonement kung gaano kalaki yung grace na ibinigay ng Diyos sa atin, na kaya pala tayo nakakatayo ngayon, kaya pala tayo nakakapanumbalik pa sa Kanya, kasi yung habag ng Diyos patuloy niya sinusupply sa atin. Amen? Kasi once na ikaw ay pinagmatigasan ng Panginoon, once na si God ang nag-pull out ng Kanyang Spirit sa iyo, anumang effort mo, wala na yon. Nakita natin ginawa yan ni God sa Bible, sa Old Testament. Nung winidrew niya ang Spirit niya kay King Saul, talagang tormented na si King Saul. Ginawa niya yan even sa buong bayang Israel. Winidrew niya yung kanyang spirit, o yung tinatawag na ikabod. Nakita nila yan, nag-witness yan, it was recorded in the Bible. Ginagawa yun ni God para doon sa mga talagang hardened na ang heart, na wala ng point of repentance. Okay? So, sa atin, itong atonement ng Panginoon is a great blessings para sa ating lahat. So, ang blessing ng Panginoon cannot be limited doon sa tinatawag na mga material things. Yung ating standing before God ay napakalaking blessing. Yung ating kapayapaan sa Kanyang harapan. Amen? Kasi pagpayapa ka kay God,
not on the basis of our deeds, but on the basis of what He did for us, meron kang kapayapaan eh. Yun yung peace natin. Si God yun. Kaya ikaw, pag naiintindihan mo yun, yung heart mo, magkakaroon ka ng gratitude. Di ba? Na ako kaya lang ako nakakatayo dahil kinakahabagan ako ng Diyos araw-araw. Okay. Mahalaga yun at pag-aaralan pa natin mamaya. So, tinubos tayo ng Panginoon, ni-recall tayo ng Panginoon sa kanyang original purpose. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan to, kapatid. Ang pinaka-reason kung bakit ka tinubos ng Panginoon, ang pinaka-main goal kung bakit namatay si Christ, biro mo nang bumaba pa siya sa langit, nagkatawang tao, nag-suffer para lamang sa atin. Para saan yon? Para lamang bumalik ka sa kasalanan? Hindi. Para ibalik ka doon sa original purpose ng Panginoon. Amen? Biro mo yung laki ng habag ng Diyos na yon? Ibinalik tayo sa original purpose. Ano yung papantay ni God? Kitang-kita mo nung kay Adan, ano? Yung mandate kay God na magte-take possession sila ng mundo. Why? Kasi tayo yung heirs ng mundong ito. Amen po ba? Kaya nga kung tayo ay patuloy nating pag-aaralan ng kanyang mga salita, gagampanan natin yung duty na itong mga kautusan ng Panginoon, ituro mo sa iyong mga anak, ay talagang nako-confirm yung calling mo sa Kanya, na ikaw, yung mga anak mo, yung generations mo, ang magmamana ng daigdig na to. Kaya nga importante sa ating mga kapatid na pinag-aaralan, ang mga parents ay pinag-aaralan ang law of God at itinuturo ito doon sa mga generations niya para matupad, yung sabi ng Panginoon, para matupad, sabi niya kay Abraham, dapat si Abraham ituro niya sa kanyang mga anak ang righteousness and justice so that mapulfill ko, sabi ni God, yung aking promise sa kanila na sila'y magte-take possession ng mundo. Kaya nga, ito nga malaking tanong sa inyo mga kapatid. Pag hindi yun ang ginawa ninyo, ni-raise nyo lang yung family nyo na parabang family bonding lang, at wala yung law ng Panginoon, yung centrality ng kanyang kalooban, sa tingin nyo ba mapufulfill yung promise ni God? Hindi. May role tayo. Kaya nga, vital sa calling natin yung tinatawag na responsibility. At ang basic responsibility natin as Christians ay ituro yung justice at saka yung righteousness ng Panginoon na tanging makikita mo lamang sa law of God. Ituro mo yan sa mga anak mo. At si God makikita mo, sasamahan ni God yung mga anak mo, generations to come. Pero pag naging irresponsible tayo sa area na yan, makakat off yan. At ayaw nating mangyari yun. Sayang yung opportunity, yung grace na binigay ng Diyos sa atin, na naging partakers tayo ng heavenly calling. Okay. So, tinubos tayo ng Panginoon para tayo ay maging covenant keeper. Amen. Hindi covenant breaker. Dati kasi nung tinawag tayo ng Panginoon, covenant breaker na tayo eh. So, tinawag ka ng Panginoon for the purpose na ma-reverse yung error. Maging covenant keeper ka na ngayon. And then, ipulfill mo na yung righteousness ng law. Kasi ang righteousness, mga kapatid, ganito, take note, ang mundo ay may sariling version ng righteousness and justice. Tignan niyo yung mga politicians natin. Makinig kayo sa media. Ang gagaling magkomento ng mga tao. Ang dami nilang idea na akala mo matuwid. Pero yung kanilang righteousness is not the righteousness of God. It is the righteousness of Satan. Alam niyo ba si Satan, feeling righteous din siya? Ang na-adapt ng tao na righteousness ay yung righteousness ni Satan. At iyon yung nakikita natin ngayon sa mundong ito, in this fallen world. They talk about righteousness. Akala mo ang gagaling magsalita, akala mo talagang matutuwid ang kanilang mga layunin. There's only one righteousness, which is the righteousness of God. At iyan ay makikita mo when you read the law of God. Yun yung matuwid. Yun yung tama. Amen. Minsan tayo, yan ang problem natin. Hindi natin nadidistinguish kung ano yung dividing line ng righteousness of God at saka righteousness ng mundong ito.
Hindi nakikita yon. Makikita mo lang yan once you start to read yung mga instructions ng Panginoon. Kitang-kita mo yung separating line. Amen. Kaya tatandaan natin mga kapatid, ang law ng Panginoon is central sa kalooban ng Diyos. Iyan ang reason kung bakit niya tayo niligtas. Para ibalik. Kasi yung law na yun yung law ng kanyang kingdom. Ang dating kalagayan, rebellious tayo. Ayaw natin sa law ng Panginoon. Ayaw natin sa paghahari niya. Ginagawa natin yung advice ni Satan na ikaw ang mag-determine sa sarili mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yan yung righteousness ni Satan. Galing kay Satan yung idea na yon. Ikaw ang yung inaakala mong tama, yun ang gawin mo. Yan yung suggestion of Satan. That is the righteousness of Satan. But the righteousness of God, iba. Si God mismo ang nag-define ng what is right and what is wrong in the Bible, in the law, word of God. Clearly. Ngayon, lito ang tao eh. For example, na lang sa issue ng LGBT. Lito ang mga tao kasi love eh. Love naman daw yon yung expression nila sa same sex. Love yun eh. God is love. O lito ang mga tao. Hindi po ba? Lito sila. Yung sinabi ng Panginoon is infallible. Mahal ng Diyos tayong lahat. Even yung the fallen man. Tayo naman, part din tayo ng fallen world eh. Pero niligtas tayo ng Panginoon. Di ba? Pero hindi natin po pwedeng i-compromise yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ang kasalanan noon, 2,000 years ago, ay nanatiling kasalanan pa rin, magpahanggang ngayon. Magpahanggang sa mga panahon pang darating. Kaya hindi natin po pwedeng i-water down yung salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang law ng Panginoon ay central sa kalooban ng Diyos, sa kanyang purpose. At iyon ang reason kung bakit niya tayo tinawag. Para maibalik tayo doon sa state na law-abiding citizen. Ang pag-abide sa law ay hindi rin sa lakas natin. Dahil alam ng Diyos yung kahinaan natin. Kaya nga binigyan tayo ng banal na espiritu upang tulungan tayo sa ating mga kahinaan. Na tayo ay makatupad at makalakad sa kanyang mga pamantayan. Kaya tatandaan natin ito mga kapatid, no? Para maging malinaw sa atin. Tayo ay na-justify by the grace of God. Sa papaanong paraan? Si God ang nagbigay sa atin ng faith. Yung faith, hindi po yun innate sa atin. Ang tao kasi meron siyang faith, kaya lang yung faith niya, nasa fallen state. Kaya nga may mga distorted na faith. Faith sa mananawas, faith sa mga witchcraft, faith sa mga ganito. Ang tao meron siyang faith na tinatawag na fallen faith. Yung faith natin mga kapatid na paniwalaan mo yung mga bagay na sinabi ng Panginoon ay gift of God. Siya ang nag-ignite sa espiritu natin, kasama ito sa regeneration. Inignite niya yung spirit natin para ma-direct yung ating pananiwala sa kanyang mga salita. Amen? Na dati ang pinaniniwalaan mo yung Diyos-Diyosan, yung mga bato, na i-direct sa tama. Grace ng Panginoong Diyos yun eh. Kasi hindi mo yun makikita unless na si God ang mag-quicken ng ating mga spirit. Okay. So, ang justification natin, ano po ibig sabihin ng justification? Yung pagpapawalang sala. It is a legal verdict ng langit na tayo ay palayain na sa ating kasalanan. I-absuelto na tayo. Acquitted na tayo sa lahat ng ating mga offenses sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen. Binigyan niya tayo ng pananampalataya kay Jesus na siyang namatay para sa atin. So, ang sanctification naman, ito yung next program. After ng justification natin, mga kapatid, ay merong next na
na dapat nating lakaran, yung sanctification. Okay? Regeneration muna, the quickening of our spirit. Justification, yung pagpapawalang sala sa atin. The next is sanctification. And the next is glorification. Dapat alam natin ito, mga kapatid. Yung hope natin sa eternity is glorification yun. Walang shortcut. You have to undergo sa mga programs ng Panginoong Diyos na yon. Dadaan ka sa regeneration, dadaan ka sa justification, dadaan ka sa sanctification, dadaan ka sa glorification. Lahat ng ito ay provisions ni God para tayo ay totally na ma-restore sa Kanya. Gusto niyo ba makasama sa glorification? Amen. Ngayon, kung gusto mo yan, na makasama ka dyan, naalala ko yung sinabi sa may 1 John chapter 3 na ang sino mang nag-hope dito sa promise na ito ng glorification must purify himself. Hindi lang yung puro hope ka, pero ayaw mo yung sanctification kasi yung sanctification, mga kapatid, it's very vital. Kaya nga ibinigay ang Holy Spirit. Nung ginastify ka ng Panginoon, nung na-regenerate ka, binigay na yung Holy Spirit eh. And then justification. Nilinis ka sa lahat ng offenses. The next thing is sanctification. Ang reason kung bakit binigay ang Holy Spirit ay para, alam mo itong kasing katawan natin, fallen state ito eh. Wild. Para tayong mga wild horses. Kailangan nating itame. At ang nagtitame sa atin ng Holy Spirit, hindi niyo napansin, mga kapatid, kayong lahat, na-regenerate kayo, na-born again kayo. Hindi ba dati noon, compare niyo yung sarili niyo dati, noon unrestricted tayo eh. Ginagawa mo lahat, wala makakapigil sa'yo. Walang, ikaw yung, kung ano yung gusto mo, iron will, yun susundin mo. Pero nung ikaw ay na-regenerate, lumambot yung puso mo eh. Tama? Nagkaroon ka ng pag-iisip na makasalanan ako. Hindi tama tong ginagawa ko. Hindi to tama sa harapan ng Diyos. Naging aware ka sa kasalanan. Sino nagturo sa iyo nun, kapatid? Si pastor? Ako, naalala ko nung na-born again ako, wala naman nagturo sa akin na huwag kang uminom, huwag kang manigarilyo, huwag kang mambabae, huwag kang magsugal. Automatic yun eh. Ang tawag doon, kapatid, ay internal testimony ng Holy Spirit sa loob mo. Na merong operation ng Holy Spirit. Kasi you know yourself better. Alam mo yung dati mong kalalagayan. Hindi ka ganun dati. Pero ngayon, nagkaroon na-restrict ka. Hindi ko na pa pwedeng gawin ito. Dati nandadaya ako, dati chismosa ako, dati ganito ako. Hindi pa tayo perfect, pero merong trabaho ang Holy Spirit sa atin. Ang ating perfection ay si Jesus Christ. Tinuring tayo ni God na perfect kahit na nasa fallen state tayo. Amen? Minarapat niya na maging tagapagmana ka ng kanyang pangako. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na maintindihan ninyo bakit ninyo tinanggap ang Holy Spirit for the purpose of sanctification. Ang gagawin ng Holy Spirit, ipopoint ka doon sa may law. Yung law ng Panginoon na magiging gabay mo na sa buhay mo. Kaya nga hindi po pwede na ang law of God ay hindi central sa buhay ng Kristiyano. Doon na iikot ang buhay mo sa law. At ang trabaho ng Holy Spirit, tulungan ka na makalakad doon. Pinakita yun sa Old Testament sa mga writings na Jeremiah. Kasi nga hindi tayo makalakad-lakad, hirap na hirap tayo eh. Kung tayo lang sa ganang atin, hindi natin kaya mag-obey. Kaya binigay ang Holy Spirit to help us in our weaknesses. Nag-provide si God ng repentance. Give yung repentance, kapatid, gamitin mo yan. Pag nagkasala ka, huwag mong ibabato sa iba yung kasalanan mo. At huwag mong itatago yung kasalanan mo. I-confess mo kay God kasi nag-provide si God ng atonement para mapanatili ka sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Gamitin niyo yung mga privilege na yan. Alam niyo ba nung kayo nagtatrabaho sa inyong mga pinapasukan noon, may mga pribilehiyo yan eh. Gusto mo i-avail lahat yan. Merong
merong yung sa maternity, merong vacation, may sick leave, may mga ganito. Gusto mong i-avail lahat yan. Ngayong Kristiyano ka, bakit di mo i-avail? Hindi ba dapat mas i-avail mo yung mga benepisyo mo sa Panginoon? Amen? Isa sa napakagandang benepisyo yan, yung forgiveness of our sins. Ang repentance is a gift. Alam ng Diyos, napakahirap na pasanin mo mag-isa yung kasalanan mo. It is a torment to your soul. Hindi mo kinakailangan itago. You just confess it. Be honest with your God. And the Lord is faithful to forgive all our sins. Fair enough, hindi po ba? Fair enough. So ngayon, mahalaga ito mga kapatid. Ito yung resulta nung ginawa ni Christ. Yung mga burnt offering, yung peace offering, yung grain offering. Lahat ng iyon, ang purpose nun ay para rito. Ibalik ka. At ang buhay mo ay muli, ay maging sentrong muli sa salita ng Panginoon sa kanyang law. Nang sa ganon si God, ma-fulfill niya lahat ng promises niya. Ma-fulfill niya yung kanyang mga ipinangako. Yung blessings niya, hindi lamang sa iyo, sa mga generations to come. Amen. Alam ko kayo mga magulang, napakalaki ng concern niyo sa inyong mga family. Hindi ba si God masigit pa yung kanyang concern sa ating family? Pangako yan ni God your generations, pagpapalain ko, ay inyong kaapu-apuhan, kasama Privilege natin yan mga kapatid, bakit hindi mo yan gamitin? Ang gagawin mo lang, lalakaran mo lang naman yung daan ng Panginoon. Sa tulong din ng Diyos. Hindi rin yan sa lakas mo, dahil alam ng Diyos, mahina tayo. Yung pag-amin lang doon tayo mag-start. Aminin mo. Confess mo, Lord, I am weak. Lord, help me. Kaya nga ang ganda nun sa bawat aspeto ng buhay mo, lagi kayo nakadepende sa Kanya. Lord, tulungan po yung mga anak ko, iligtas mo po sila, Panginoon. Lord, tulungan mo sila na makilala ka. Lord, tulungan mo sila na pag sinare ko yung Word of God, palambutin po yung puso nila. Lahat yun, privilege natin kay God yun. Gamitin natin. And then do our part as parents. Kaya nga tayo magulang Di ba? May ituturo ka sa iyong mga anak. Okay. So ngayon, mahalaga itong dalawang ito mga kapatid. Parehas ito na intact magpahanggang ngayon. Bakit ko po sinasabi ito? Divided po ang mga Christian sa issue na ito. Maraming mga Christians na ang thinking nila sa Old Testament tapos na. Kasi nga fulfilled na So, ibig sabihin ng fulfilled, ineffective na. Pati nga moral law Wala na yung ceremonial, wala yung judicial, pati yung moral, wala na, tapos na lahat. So, ano na ngayon yung law na mag-govern sa'yo? Si pastor na lang. Yung law ni pastor. Tama? Ganyan ang kababagsakan yan. Pag tinanggal mo ang law ng Panginoon, anong law na mag-govern sa'yo? Something must take place. Kung hindi yung law ng Diyos, yung law ng tao. Meron kasi kailangan natin ng law ang law is undeniable. Tignan ninyo, meron nga tayong traffic rule Tama? Hindi po pwedeng tanggalin ang law. Otherwise, it is chaos. Kailangan natin ng law sa mga ganito, sa law ng gravity, sa law ng nature. Kailangan ng law How much more sa pag-govern sa buhay natin? Kailangan merong batas na mag-govern sa atin. Amen. Kaya parehas pong kailangan yan. Ano yung sineserve ng moral law? Ang moral law kasi ipinakita sa atin sa mga batas ng Panginoon. Kunyari, thou shalt not kill, honor thy father and thy mother, thou shalt not steal, thou shalt not covet, di ba? Yung mga mga moral laws as well as judicial law na ipinapakita niya dito kung ano yung righteousness, kung ano yung way of righteousness. Ito yung matuwid. Bakit matuwid na igalang ang mga magulang? Sabi kasi ng Diyos Hindi sabi ng tatay ko, sabi ng Diyos. Amen po ba? So ngayon, way of righteousness and the way of life. Why? Kasi kapag sinusunod mo yung law ng Panginoong Diyos, mapapabuti buhay mo
Alam nyo ba, mga kapatid, ang mga law ng Panginoon is principle of life. Mga principle of life for our survival here on earth. Tayo, minsan ang mga tao, yan ang ano niya how to survive. I survive. Pero alam niyo ba, there's no other means of survival except the law of God. Pag-aaralan po natin, upuan po natin yan. Okay. So ngayon, ano naman ang sacrificial law? Anong ina-accomplish ng sacrificial law sa atin? Ipinapakita ng sacrificial law yung mercy ng Diyos. Kasi, tingnan nyo buksan nyo yung book of Exodus. From Exodus 20 to 23, ibinigay yung 10 Commandments at saka yung ibang mga sundry laws. Yung mga i-breakdown ng law. And then, right after that, may intermission lang, Exodus 24. And then, Exodus 25, ipinakita na yung law of tabernacle. Ipinakita na doon yung mga paano gagawin yung construction tabernacle, yung mga saserdote, yung mga damit nila, at Leviticus yung mga offerings. Actually, mas marami pang yung law ng ng mga sacrificial Kasi yun yung pinaka-focus, yung atonement. Kasi bakit magka-dalawa ito? Lahat ito law ng Panginoon Minsan kasi akala natin ang law, yung moral law lang. No, yung lahat ng salita ng Panginoon is law. Ngayon, kailangan pa ba natin ang sacrificial law? Totoong na-accomplish na yan kay Christ. Pero iyan ay magpahanggang ngayon, intact yan, umiiral yan sa atin. We enjoy the benefits of that, yung mga inaccomplish ni Christ. Si Christ, ang pagkakaiba lang sa Old Testament, noon hayop. Si Christ mismo, katawan niya mismo, dugo niya mismo. Yung sa Old Testament, kinakailangan from time to time gagawin yung kay Christ, eternal na. Once and for all, ino-offer niya yung kanyang sarili as sacrifice. It is done. Tapos na ba yung mga priesthood sa Old Testament? Si Jesus nga nakaupo doon as great high priest Tayo nga ang calling natin mga priest. Hindi po na terminate yun. Intact po yun. In effectivity. Umiiral po yun. Amen po ba? Yun po yung common mistakes. Akala nila yung salitang fulfilled tapos na. Hindi po. Patuloy po siyang umiiral. At ngayon, we enjoy all the benefits of the finished works of Jesus Christ. Especially yung sacrificial system. Kasi yung sacrificial system, ang purpose niyan ay para ibalik yung kanyang tao sa presensya ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, una binigyan niya ang law. Kabibigay pala ng law sumamba na kagad sila sa Diyos-Diyosan. Nawala pa lang si Moses ng 40 days and 40 nights sumamba na kagad sa sa golden calf. Alam ng Diyos yung kahinaan ng tao. Alam niya na idolatrous tayo. Alam niyo ba, sabi nga ni John Calvin, tayo, ang puso natin para pabrika ng idols. Ang bilis natin gumawa ng idol. Lahat na lang ng bagay sa mundong ito ginagawa nating idol, na iyon yung mas inaasahan mo, pinapahalagan mo, instead na si God. Ang dami niyan sa puso natin. Alam ng Diyos yung nature natin. Alam ng Diyos na very prone tayo sa kasalanan. That's why, pagkabigay ng law, ibinigay agad yung law ng sacrificial system. For what purpose? Obviously, para tulungan tayo na makabalik, mapanatili yung ating standing with God. Amen? Kasi doon sa may sacrificial system, kitang-kita mo, sa law, sa moral law, dinidemand niya yung perfect obedience. Tama? Kaya nga, yung law ng Panginoon, kasi nga holy standard ng Diyos banal yun, at iyon yung perfect standard. Ang demand ng law, pag nagkasala ka doon, mamamatay ka. Tama? The penalty of, is death So ngayon, kita mo yung solution na ginawa ng Panginoon, pag namatay ka, merong sacrificial na sasalo sa iyo Yung mercy ng Panginoon. Kaya magkadikit yan, hindi mo po pwedeng i-separate yan. Pag yung inalis mo dyan yung isa,
tinanggal mo yung moral law, katulad ng nangyayari ngayon. Hindi na tinuturo ngayon yan. Naku, laking problema yan. Lawless na lahat ng congregation. Pag tinanggal mo naman yung sacrificial system, malaki din problema yan. Magiging legalistic naman yung mga tao. Parehas siya na kailangan sa pananatili ng kanyang bayan hanggang sa kanyang pagbabalik. Nagkakaintindihan po ba tayo? So ngayon, these laws were established as a basis of life and righteousness. Para alam nating lumakad sa katuwiran. Para maintindihan natin ano yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang nagde-define ng life. Si God ang nagde-define ng life kasi siya yung giver eh. Amen po ba? Alam mo kasi ngayon, kaya ko ito nililinaw, ang tao may definition na siya ng life. Magtanong ka sa mga tao sa paligid mo, ipa-define mo kung ano yung buhay. Sa kanya, ang pleasures, yung makuha niya lahat ng pleasures, this is life. Yung marating yung tugatog, this is life. Eh, ganyan lang, dinidefine ng life. Pero maganda kapatid na balikan mo si God, the author of life. Ano ang disenyo niya sa buhay? Bakit niya tayo binigyan ng buhay? Ang life na ito ay para sa Kanya. Mula sa Kanya at para sa Kanya. Amen po ba? Kaya isasama niyo lagi si God. Kasi without Him, you cannot live. You are nothing. Yung mga anak natin, no, sa kailang pagpupurso ng kailang mga karir, kasama dapat si God. From the moment na umalis sila doon, mamamatay sila. Kasi ang life galing lang kay God. Okay, so yung law ng Panginoon, ipinakita niya yung kung ano ang buhay at kung ano ang katuwiran. Parehas siya na it stands forever sa harapan ng Panginoon dahil alam ng Diyos na kailangan natin yan. Pag tinanggal mo ang isa dyan, malaking problema yan. Amen po ba? So, lahat ng ito, parehas ito, yung moral law at saka yung sacrificial law, parehas itong grace of God. Habag ng Diyos sa atin. Actually, yung maresibo yung law ng Panginoon, habag ng Diyos sa iyo yan eh. Amen po ba? Kasi nga dati tayong lawless. Walang nag-govern na law sa buhay natin dati. Tama? So yung habag ng Diyos, ipinaunawa niya sa iyo yung law na makita mo to para magkaroon ng value ang iyong pagkatao. Amen. Okay. Kaya nga sabi nga ng Titus, familiar na kayo sa verse na ito, na tatandaan ninyo, hindi tayo nasisave on the basis of our deeds. Hindi tayo nasisave on the basis of yung pag-o-obey sa law. Ang law, kahit kailan, hindi yan magiging means for our salvation. Take note of that. Ang salvation is always by a gift of God, by the grace of God. Amen po ba? Dinawin ko po yan kasi very important ito. Kasi baka mamaya po, ang thinking kasi ng ganito, ang common thinking ng ibang mga nagtuturo ng mga, alam mo yung extreme grace, ganito. Pag nagturo ka ng law, akala nila ang basis mo ng salvation is the law. Kaya ako po binibigyan ng emphasis yan. Hindi po ganon. Tayo naglulututuro tayo ng law. Ang law kasi it plays a very important role sa buhay natin. Para makita mo ang daan ng katuwiran. At kung papaano ang buhay ay magpo-prosper. Kasi pag inobey mo yung law, pag lumakad ka sa law, itinuro mo yan sa mga anak mo, pati mga anak mo magpo-prosper sa buhay na ito. Tama? So ngayon, ang basis ng ating salvation ay yung finished work ni Christ. Hindi natin na-earn yun. Bigay yun ng Diyos sa atin libre. Kaya gaya na sinabi po sa may Titus, but when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, He saved us. What? Not on the basis of our deeds. Hindi dahil sa ikaw ay obedient kang tao, hindi dahil sa mabait kang tao, hindi yun ang basis. Which we done in righteousness. But according to His mercy, paano paraan? By the washing of and renewing of the Holy Spirit. Ibinigay yung Holy Spirit na regenerate ka. Kasi unless na dumating sa yung Holy Spirit, wala kang uumpisahan. Kasi dead nga tayo eh. Yung Holy Spirit nag-quicken lahat. Ang nag-udyok sa atin na makita mong liwanag, siya yung nag-udyok sa iyo na lumapit ka sa Kanya, siya yung nag-udyok sa iyo na magsisi,
siyang nagbigay sa inyong pangunawa na maintindihan mo kanyang salita. Siya yun eh. Ang nasumpungan, nagkasumpong kayo ng church, gawa lahat ng Holy Spirit yun. Nagpahanggang ngayon, pati yung ating pagsunod, lahat ng iyon ay trabaho ng Holy Spirit sa buhay natin. Whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. Kaya mahalaga po ito mga kapatid. Dalawa po yan nagpapangsyon. Yung law ng moral at saka yung law ng sacrificial. Sa law ng sacrificial, kaya tayo na-save. Amen? Pero sa kabubuan yan, law of God lahat yan. Yung law kasi ng sacrificial, inordain ni God yan eh, for the salvation and for the maintenance of His people. Amen. Kaya eto nilinaw din ni Apostle Paul sa may chapter 2 ng Ephesians. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of your works. Alam niyo mga kapatid, maraming mga religious people hindi alam ito. Akala nila naliligtas sila by their own deeds. So that no one may boast. Ang kalaban kasi natin mga kapatid, pag puro ka law, pag puro ka moral law, para yung mga Pharisees, boasting ang effect. Amen? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Okay. Ano ang naging problema sa mga Pharisees, sa mga scribes, nung panahon ni Jesus Christ? Tinignan kasi nila yung law na pinaka-mediator at saka yung pinaka-source ng kailang justification. Yun po yung problem. Yun po yung binangga ni Jesus mismo. Yun po yung binangga nila Apostol Pablo. Not the law, the totality of law itself. Nakakaintindihan po tayo? Kasi minsan kasi ang tinatawag, ang terminology nila Jesus Christ at saka nila Apostle Paul, the law. Hindi po ganun yun. So, kasi ang law kasi marami siyang mga subdivision. So, ang sinasabi rito, Judaism had made the law the mediator between God and man, and between God and the world. It was this view of law, not the law itself, which Jesus attacked. Kasi nung time na yon, ang daming confrontation from the Pharisees. Hindi po ba? Ito mga Pharisees, feeling nila, nakakapag-obey sila ng law. Kasi sinusunod nila yung mga law na prescribed ng Bible, pero where in fact failure sila from the very beginning. Ang matindi noon, naging merciless sila. Pag nakakita sila ng mga violators ng Sabbath o violators ng mga ganito, nakaano sila, aha, lagi sila nakaganon. Yun ang problema sa Jewish, sa mga Pharisees particularly and scribes. Naging legalist sila sa mga area na yon. Nakalimutan nila na sinners din sila. Pare-parehas lang na failure. Kaya mahalaga mga kapatid na makita mo yung kahalagahan ng dalawang law na yun eh. Doon sa may sacrificial system, makikita mo yung yung kung gaano tayo sinave ng Panginoon, kinahabagan ng Diyos despite ng ating failure. Doon sa law, sa moral law, makikita mo, failure ka rin doon eh. Tama? You cannot keep them perfectly. Pero si God, yung sacrificial law, ang sumasalo sa atin para mapanatili tayo sa harapan ng Panginoon. It works together, magpahanggang ngayon sa atin. Amen po ba? Kaya wala tayong pagmamalaki, nakaabang lagi yung dalawa na yon. Pero, matapos kang i-save ng Panginoon, matapos kang i-restore ng Panginoon sa status, balikan mo uli yung kanyang moral law, kasi yun yung way of life eh. Way of righteousness. Hindi mo po pwedeng ignore yun. Otherwise, wala kang basis paano lumakad sa buhay na ito. You will never understand, you will never find the path of life. Okay. So, si Jesus Christ lang kasi ang tanging mediator. Pero hindi yung nakikita ng mga Pharisees. Ang nakikita lang mediator nila, yung law, yung pag-abide nila sa law, ang tawag doon ay works of the law. Yung pag-abide nila.
Kaya yan yung mga madalas nyo makita sa may mga epistles. Walang maliligtas by the works of the law. Kasi nga nanangan sila sa mga gawa nila, sa pag-abide nila sa mga regulations, na mga rituals, na mga akala nila, yun yung makakapag-save sa kanila. No. In totality, disobedient sila. Failure sila from the very beginning. Tulad ni Adan. Kaya nga magandang makita mo na ikaw, weak ka rin, kaya ka lang nakapag-obey dahil ang Diyos kinakahabagan ka araw-araw. Amen. Alam niyo ba ako, hindi ako makakapagturo rito kung di dahil sa habag ng Panginoon. I know my weaknesses. Lahat tayo may weaknesses. Kaya there's no point na hanapan mo ng weaknesses yung kapwa mo kasi lahat tayo weak sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo failure. Dapat mag-ibalinaw sa atin to, mga kapatid. Nang sa ganun mawala yung ating mga, alam mo, parang Pharisees na feeling na holier than thou. Ay, mas banal ako sa'yo. No. Mas magandang makita mo na ikaw ay failure din. Na ang standing mo lang ngayon is by the grace of God. Amen? Kasi mawawala yung para sa isip sa heart mo. Aha, di ba sa mundo ganyan sa media, sa politics, aha. No, sabi ng kabilang party, ito yung existing na pamunuan, ganito. Aha. Yung sumunod naman, opponent na, yung sumunod na opposition naman, ganun din, batuhan. Yan ang mundo. Sa atin iba ang kwento. We know our true standing before God. We are all sinners na kinahabagan lang ng Panginoon. Na ngayon na tinutulungan tayo ng Diyos, pero it doesn't mean na ini-ignore yung law. Kailangan natin yung law. It is the way of life. Yan ang ituturo mo sa mga anak mo. Anak, ito yung matuwid. Ito yung sabi ng Panginoon. Ito yung pagpapalain ka ng Diyos if you obey this. Amen. Kailangan yan. Okay. Ang law is the way of holiness. Why? Kasi ang ibig sabihin ng holiness, set apart. Cut off tayo sa mundong ito. Meron tayong sariling kultura. May sarili tayong buhay na sinet ng Panginoon para sa atin. Kakaiba tayo You are unique. We are peculiar people. We are different. Kaya never compare yourself sa mundo. Alam mo dyan ang problema ng mga Kristiyano. Minsan, nagsiself-pity siya. Bakit itong mga ko may ganito sila. Kino-compare nila ang buhay nila sa mundo. No! I-compare mo yung sarili mo ayon sa sinasabi ng Diyos. Para mawala yung mga discontentment mo sa buhay. We are unique. We are peculiar. Kakaiba tayo. We are treasured possession, sabi ng Panginoon. Kita mo ito. Tingnan niyo yung heart ng mga Pharisees. Dahil nga hindi nila nakikita yung ginawa, yung finished work ni Christ, yung atonement. Akala nila feeling righteous sila. Kaya they condemn others. Alam niyo tong kwento na to Nakakita sila ng babae na nahuri, akto nakikiapid. Gusto nila i-condemn. Kaya inaano nila si Jesus. Siya mismo magbigay ng verdict para sa judgment ng babae. Pero ang sagot ni Jesus, sino sa inyo walang kasalanan? That's the reality Sige nga, sino sa atin dito? Sino sa atin ang matuwid? Kaya nga magandang na-realize mo yung katotohanan iyon. So that ikaw, mahiya ka sa sarili mo. How can I judge my fellow na ako mismo sinner ako? Amen? Maganda kasing ganun Hindi yung masyado kang feeling righteous, akala mo, ang taas ng palagay mo sa sarili mo, and then you look sa iba na sinner yan at ikaw matuwid ka. So yun yung tinatawag na mataas ang palagay sa sarili. Hindi po tayo ganun. We know ourselves. We know the provisions of God. So, we judge, hindi naman masama mag-judge, sabi ng Bible But we judge righteously. Yan ang sabi ng Biblia. Judge righteously. Alam mo rin ikaw, failure ka rin. Kaya maingat ka. Pag nagsasabi ka, with the understanding, nung sinasabi mo yun sa may tao, yung kung ano yung fault, with the understanding, ikaw, failure ka rin. Tama po ba? Maganda ito, makakatulong ito sa atin. It balance our being. Kasi ang mundo, they don't know this way. Sa mundo, pag kala mo kaya self-righteous nga yung mundo, tingnan mo sa politics, sa world ng politics.
Ang gagaling magsalita. Ang gagaling ng mga idea. Ang tutuwid nila. Pero mga sinners yan. Mga evildoers, mga yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito yung message ito ng Panginoon sa atin. Sino sa inyo walang kasalanan? Siya unang bumato. Kasi gusto mong hatulan eh. Di ba minsan may ganyan tayong attitude. Pag may nakagawa ng fault, gusto mo, dapat maparusahan yan. Dapat ganito yan eh. Ganyan eh. Ganyan tayo kalupit. Kasi nga feeling righteous tayo. Akala mo ikaw hindi ka rin nagkasala. So, pag nakikita mo itong mga ganitong statement, nakikita mo yung balance na being. Naalala ko sa may temple yung golden lampstand. Kaya may trimmer. Alam niyo ba yung trimmer? Meron siyang gunting na pangkat ng mitsa. Kasi kapag sobrang laki ng mitsa, anong nangyayari? Wild yung apoy, sobrang laki ng consumption niyan sa oil, di ba? Wild. Kaya nilagay ng trimmer para ikat yun, para manormalize yung kanyang fire. Tayo, ganyan din tayo minsan, nasosobrahan tayo eh. Tama po ba? Nasosobrahan tayo. Minsan nagiging overly righteous tayo. Nakakalimot tayo sa ating kalagayan. Kaya maganda makita natin ito na, magandang ano mo rin yun na, I am also a sinner, may weaknesses din ako. Pero we do not water down the law of God. We do not water down yung standard ng Panginoon. Tinuturuan lang tayo ng Diyos na balansehin, i-exercise yung justice, yung holiness. Exercise natin yan. Pero pagdating sa may area ng judgment, you execute it with righteousness. Do it righteously, sabi ng Panginoon. Okay. And then, another encounter ni Jesus sa mga Pharisees. One time, kumakain si Jesus together with the mga makasalanan sa lugar nila. Sa mga drunkards, mga prostitute, nakikikain siya. Ang mga Pharisees, ang attitude nila, separated sila sa kanila kasi holy nga sila eh. Bakit nakikain yung master nyo sa mga makasalanan? So they have point to accusations kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, ang mga may sakit ang nangangailangan na manggagamot. Once upon a time, mga kapatid, may mga sakit din tayo eh. Tama po ba? Spiritual disease, lahat tayo. Kaya sabing gano'n ni Jesus, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but the sinners. Amen? Magandang na yun ang heart ni God. Ipinakita niya rito, yung puso ng Panginoon. Mas dinidesire ni God yung exercise natin, yung compassion. Actually, nakalagay yan sa sa commandment niya eh. Be merciful as your heavenly Father is merciful. Tularan natin si God na kung paano tayo kinahabagan ng Panginoon, na kaya tayo nakakatayo ngayon dahil kinahabagan tayo ni God. Then, exercise the same thing sa iyong kapwa. So kung may failure yung kapwa mo, di ba? Wag mo siyang ichichismis. Amen. Huwag tayong gagaya sa mundo. Na pag may nakitang failure, parang reporter. Agad. Minsan, mga kapatid, pag-aral natin be silent. Pag nakita mo yung failure ng iyong kapwa, gaano man, wag mo siyang timbangin sa timbangan mo. Minsan kasi tayo nagtitimbang ang laki ng kasalanan niyan. No, wag mong gagawin yun. Instead, ang gawin mo, mag-pray ka. Pag-pray mo siya, Lord, tulungan mo pong kapatid namin na makatayo uli siya sa kanyang mga paa. Hindi ba mas appropriate yun? And then, huwag kang magkokos ng slander. Huwag mo ipamamalita. Tayo makatibila natin eh. Sa totoo lang, pag may nagkwento sa'yo ng ganito, sa iyong neighbor, naikwento mo na kagad sa ibang mga tao. Tignan mo rin sarili mo, kapatid. Tignan mo rin. May mga failures din tayo. Paano kaya kung hatulan ka ni God sa the same measurement mo? Di ba sabi nga ni God, hatulan ka, kaya ng statement ni Christ. Inulit niya ito sa ibang passage. Sabi niya, for judgment will be merciless
to one who's shown no mercy. For mercy triumphs over judgment. Kung ikaw naging malupit ka sa iyong kapwa, the same measurement ang gagamitin ni God against you. Kung ikaw hindi ka nagbigay ng allowance para sa iyong neighbor, ikaw din gagamitin din ni God yun sa iyo, laban sa iyo. Hindi ka rin bibigyan ni God ng allowance para makarecover ka. Nakita niyo yung parable ng unforgiving servant? That is not a joke. That is not a good, parang simple poetry. It is the reality na tinuturo ng Panginoon sa atin so that mabalance yung being natin, matakot ka rin. Amen? Maging ka rin, isipin mo rin kapwa mo. Kaya nga, ang sa atin ng Panginoon, you shall love your neighbor as yourself. Pag-aralan mo, huwag kang maging self-righteous, huwag kang maging overly righteous tulad ng mga Pharisees. Know yourself, know your standing. Ang dami natin din failures sa harapan ng Panginoon. Pero binibear tayo ng Panginoon araw-araw ng kanyang mercy. Kaya nga doon sa may tabernacle, meron yung burnt offering. Araw-araw yun na nag-provide si God ng offering. Day and night. It is a perpetual offering so that yun yung magiging basis ng acceptance ng kanyang bayan. Naging katanggap tayo kay God, hindi dahil sa atin, because of the atonement ni Christ. Day and night yun, forever yun, naglalagablab yun. Binaburn yun sa harapan ng Panginoong Diyos. Doon lang ipinakita ng Panginoon kung gaano kaseryoso yung kasalanan natin at kung gaano kalaki yung habag ng Diyos na nag-provide siya ng mercy para sa atin to save us sa ating mga folly. Minsan ganun tayo, masyado tayong nawawala tayo minsan sa alignment natin. Nagiging harsh tayo, nagiging very hard tayo sa ating kapwa. Amen? Kaya with the understanding, tamang pananaw, kailangan mo ang moral law, kailangan mo rin yung sacrificial law. Parehas natin kailangan yan. Parehas na in-ordain ni God yan sa buhay natin. Para lagi mo makita na ito, failure ako dito sa moral law pero tinutulungan ako ng Panginoon na maka-obey. Amen? Amen po ba? Hindi tayo na-saved by our deeds, but by the works of Jesus Christ on the cross. Tinutulungan tayo. Kaya pag na-violate mo yung law, repent. Kasi gift ni God yung repentance na yon. And then, balik ka uli doon by the grace of God. Balikan mo yon. Ituro nyo itong gantong sistema sa inyong mga anak. Kasi ito yung provisions ng Panginoon. Ito yung totality ng kanyang law. Ito yung umiiral sa ating lahat. Amen po ba? So, finally, tatandaan po natin ano yung kahalagahan ng law. The law is the revelation of God and His righteousness. Hindi pwedeng tanggalin yan. Gaya ng ginawa ng ilang mga tagapagturo. Tinanggalan nila yan. Pero sa atin, wala tayong nakikitang contradictions ng law at grace. Ang ginagawa kasi nila, pinagsasabong nila yung law and grace. Sa totoo lang, kasi alam nyo ba yung ginawa nilang yung dispensationalism? Yung panahon doon nila ng Moses, era of law. So tayo ngayon, period of grace. Wala raw mixture. That is total error po yun. Ang grace ng Panginoon ay nasa lahat ng panahon, in every dispensation. Lahat ng estado from the very beginning kay Eva at Adan pa lamang, habag na ng Diyos yun. Lahat, magpahanggang ngayon. Ang law ay hindi kailanman merong law, kahit nung panahon pa nila Eva at Adan, magpahanggang ngayon merong law. Yan yung mga error ng mga tagapagturo. Amen po ba? Kasi ang tao, naggagawa sila ng yung dinidivide nila yung word ng Panginoon sa error. Na ituturo sa iba, na itatransfer, kaya nagmumultiply yung error. So, walang contradiction between law and grace. Parehas itong in-ordain ni God sa buhay natin. Parehas itong kailangan natin para tayo mabuhay sa Panginoon. So, it is an error to relegate the law to the Old Testament only and the grace sa New Testament. Error po yun Hindi po ganun tayo. So yung pinag-uusapan po doon sa may Book of James, yung tungkol sa
issue ng without works, faith is dead. O yan, kasi nami-misinterpret nila, akala nila pinagsasabog ng Panginoong Diyos doon, yung law tsaka yung faith. Hindi po, ang pinag-uusapan po doon, yung may mga pananampalataya na kulang naman sa gawa. Amen. Puro faith naman, wala namang, hindi man lang makatulong sa kapwa, hindi man lang kumikilos, puro faith kay God. Puro sacrificial. Wala rin yung law. Yan po nga binabalansi po ng Biblia. Amen. Parehas po natin kailangan yan. Parehas siyang ordination ni God upang tayo ay magkaroon ng victory sa buhay na ito. So that makita natin yung totality ng life na pinangako ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa may John 10:10, the devil came to snatch, to kill, and to destroy, but I came to give you life and have it abundantly. Yun ang nais ng Panginoon, yung maranasan mo yung abundant life na galing sa Diyos. Sa paanong paraan? Saan makikita yung life na yon? Kay God, sa kanyang mga law. Makikita mo kasi yung law kasi it is the principle of life. For example, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa kasi malaking topic po ito. For example, ganito. Sinabi ni God, ang nagpapakataas ay binababa at ang nagpapakababa ay tinataas. It is a principle of life. Pag sinunod mo yan, mapapabuti ka. Siya ang author of life. Gusto niya maging matagumpay tayo, kaya binigay niya na ito sa ating mga salitang iyan. Katulad ng ito, huwag kayong maging madabot sa mahihirap. Huwag niyong saraduan ang inyong tenga sa mga nangihiram sa inyo. Di ba? Sapagkat sabi nga ng Panginoon na pag nagpahiram ka sa mahihirap, para ka nagpahiram sa Panginoon. Sinasabi ni God yun yung reality ng buhay. It is the principle of life. Amen po ba? Minsan pag-usapan po natin yan, the principle of life. Yamang lahat tayo, ang goal natin is survival sa buhay na to. Huwag mong hanapin ang survival by yourself or sa mundong ito. Sa law, word of God. Nandoon, it was given for our survival. Ma-enjoy mo yung fullness ng life na sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Pag-uusapan po natin yan. The principle of life. So, purihin ang Panginoon and I pray na meron tayong mahalagang bagay na naintindihan ngayon sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Then let's pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat po sa pagbabalanse mo sa aming pagkatao. Sapagkat minsan, Panginoon, inaamin po namin, minsan kami ay nagiging overly righteous dahil sa tinamasa namin, sa mga natutunan namin sa iyo, sa mga accomplishment namin sa iyong kingdom. Nakakalimot kami minsan na akala namin, O Lord, ay kami ay napakataas na ng aming tingin sa aming mga sarili. But Lord, you remind us once again na ang aming estado, O Lord, ay sa araw-araw, kami ay nabubuhay sa iyong habag. Nabubuhay kami, Panginoon, dahil sa buhay na inordain mo sa amin. At sa araw na to, piniremind mo rin kami, Panginoon, sa kahalagahan ng iyong mga kautusan sa amin sa pang-araw-araw naming buhay for our survival. Lord, ang lahat ng iyong mga salita, the law word of God, ay kailangan namin. Lahat ng ito ay para sa amin, sa ikalalago namin, ng aming pamilya, so that we may possess the land. We may take possessions sa mundong ito, sapagkat ibinigay mo ito para sa iyong mga hinirang. Lord, thank you, O Lord, sa lahat ng iyong pagtutuwid, and may the forgiveness of our sins, O Lord, ay sumaamin as we repent, and you cleanse us, O Lord, from all our filthiness. We worship you, Father, and we give you back all the praise and adoration. In Jesus' name, amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang message of God today. Nagbukas sa aming mga mata sa katotohanan ng salita ng Diyos. That the wages of sin is death, at ganun din. Sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy tayong nare-regenerate
nire-renew every day. Amen. May we now call in Sister Lolit for the praying ng tithes and offering. But before that, tumayo po muna tayong lahat at sabayan natin na ating offertory song. Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give praise because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Let's pray, sisters and brothers. Hallelujah. Purihin kita, Panginoon, dinadakila ka, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Salamat, Panginoon, at patuloy kaming binibigyan ng kalakasan, kagalakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at tinuturuan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, nagpapakumbaba. Linisin mo ang aming isipan, puso at kamay, Panginoon. Turuan mo kaming lumakad sa katwiran, Lord. Salamat po, Lord, at patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan. Binibigyan mo kami ng kalakasan na lumakad sa iyong kabanalan, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Na kung minsan, nakakalimutan ka namin, Panginoon. But your grace and mercy, diniremind mo kami, Panginoon, na may Diyos kaming sa taas. Panginoon, patawarin mo kami. Lord, narito ang aming tithes and offering. Basbasan mo, Panginoon. Turuan mo kaming magbigay sa iyo, Panginoon. Lord,
Salamat, Lord. Lahat ng nasa amin, lahat ng aming trabaho, kayamanan, o ano man nasa amin, Panginoon, ay galing lahat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat lahat na patuloy mong pinoprovide ang aming kailangan ng aming mga anak. Patuloy mo kaming pinoproteksyon. Ilayo mo kami sa mga sakit, Panginoon. Salamat, Lord, at binibigyan mo kami ng peace of mind na pagmamahal, Lord. Nawa, Panginoon, ikaw ay mananahan sa aming piling. Nawa, Panginoon, dinggin mo ang aming puso, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Sister Lolit. Dumako na po tayo sa prayer for the next gen. May we request Brother Felix for the prayer. Hello. Tayo po ay tumayo at ating papanalangin ang ating mga youth, mga young generation. Okay? Si Petchoy pa, si Petchoy. Okay, tayo po ay manalangin, tayo po ay yumuko at ating damhin ang presensya ng Diyos. Amen. Heavenly Father, we praise and worship you for this morning. Father, we thank you for this wonderful morning, for giving us a new day, a new breath. Father, thank you for the grace and mercy. Thank you for the blessing that we receive daily. Thank you for the love. Maraming salamat, Panginoon. Father God, we also ask you for the guidance to every family of this church, most especially for this young generation. We ask also, Father, for the divine protection from evil and sickness to our children. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, dalangin din namin, naway bigyan mo po ng sapat na karunungan ang aming mga anak at isa puso ang iyong salita upang sa ganon habang sila ay lumalakad at ito'y kanilang gagamitin o sundin ang iyong kalooban. Father God, dalangin din namin, O God, naway habang lumalaki ang aming mga anak, hallelujah, naway ang iyong ilaw ang tumanglaw at makita sa kanilang buhay. Father God, ganun din sa amin, sa mga gulang, Panginoon, kung ano man ang pagkukulang namin sa aming mga anak,
Lord, bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan dahil obligasyon din namin po, Panginoon, na maprotektahan at mapaglingkuran at i-guide ang aming mga anak habang sila'y lumalaki. Ama, maraming salamat. Maraming salamat sa umagang ito. Iniling po namin at kami nagsusumamo at nagpapakumbaba, naway ang mga panalangin ito, panalangin namin mga magulang ay iyong tatanggapin. Ama, ito po ang samot naming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo, ng aming tagapagligtas, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you, Brother Felix. Maupo na, mga kids. Amen. Nais ko lang po muli magpaalala, few reminder lang po. For those who nagnanais po na mag-share ng kanilang blessing, patuloy po ang ating pastoral ministry every first Tuesday of the month. Second Tuesday of the month, at saka yung ating outreach sa mga kids ministry sa iba't ibang church ng ating bayan, iba't ibang barangay, every last Saturday. Yun po, basta once a month po natin ginaganap ito. Doon po sa mga gustong mag-sponsor po, kasi po tayo ay may feeding program din po sa kanila. Doon lang po sa mga nagnanais na mag-share sa burden na ito. Financially or in kind, maraming salamat po. Meron pa tayong few announcements. Servant on call natin next week, MC natin si Sister Raquel. Ang ating scripture reading si Sister Iris. Pakisabi na lang, Brother Jairus. And then ang ating offertory si Sister Gian. Ang ating prayer for the next gen, may we request Sister Annette po. Ganun din po patuloy ang ating midweek service every 6 p.m. po ng Wednesday dito sa ating 5 p.m. pala sa ating fellowship center. Youth fellowship, tuloy-tuloy pa rin, 5:30 p.m. dito rin po sa ating youth fellowship. Kailangan na ba ng Kuya Gia, kailangan pa ng financial na? Hindi pa po? Sige po, thank you. Okay, yan lang po. Please stand for the final song at susundan ito ng benediction ng ating butiing pastor. Amen. Brothers and sisters, inaanyayahan ko po kayo na muli po papurihan at sambahin natin ang ating Panginoon. Amen. God is good. And all the time, purihin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayong awitan ng ating Panginoon at papurihan at itaas natin siya sa puso isipan natin. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko. Sa puso ko. Itataas kita.
Now, O Israel, what does the Lord your God require from you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve him with all your heart and with all your soul, and to keep the Lord's commandments and his statutes, which I am commanding you today. Behold, to the Lord your God belong the heaven and the highest heavens, the earth and all that is in it. Yet on your fathers did the Lord set his affections to love them, and he chose their descendants after them, even you above all the peoples, as it is this day. So circumcise your heart and stiffen your neck no longer, for the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God, who does not show partiality nor take a bribe. He executes justice for the orphans and the widows, and shows his love for the alien by giving him food and clothing. Ama, salamat po sa iyong mga salita, sa iyong kautusan na ipinagkaloob sa amin, upang aming lakaran, maging pamantayan ng aming buhay, nang sa ganon makita po namin ang kasaganaan ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Ama, nawa ang mga katotohanan ito ay maituro namin at ma-inspire sa puso ng aming mga anak sa bawat saling lahi, nang sa ganon pagpalain mo sila at matupad mo ang lahat ng iyong pinangako sa aming mga kaapu-apuhan. Lord, thank you for choosing us. Bagamat hindi kami worthy sa mga bagay na to, but according, O Lord God, sa faithfulness ng iyong mga salita, ang iyong faithfulness sa iyong covenant, O Lord, pinili mo kami to become an heir of all these things. Lord, we worship you. Nawa, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, ay maisentro po namin ang aming mga ginagawa sa iyong mga kautusan. At ito ang maging sentro, ang maging motivation namin, ang maging pamantayan sa lahat ng aming ginagawa, mapa-negosyo man, mapatrabaho, mapa sa loob man ng bahay, at sa lahat ng aming dealing sa mga tao. May you bless us, Father God, and forgive all our sins, and give us strength, O Lord, na ma-carry out namin ang lahat ng aming task nang may takot sa iyo. Lord, nawa, wag namin kakalimutan kahit na sandali na kaya mo kami tinawag, na kaya mo kami niligtas, ay para kami ay matutong lumakad sa katuwiran at may pagkatakot sa iyo. Lord, thank you for all these things. To you be all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.